Hi guys! For today's video, ayan, nandito na naman tayo. Nanonood na naman tayo ng kachismisan sa buhay ng may buhay. Char! So for today's video guys, pag-uusapan natin yung bagong latest ngayon na hearing sa Senate hearing natin ngayon about dun sa kulto. About dun sa paniniwala ng ibang tao na akala nila yun yung totoong daan papunta daw doon sa langit, pero nabiktima po sila ng karahasan. So yun guys, be aware po tayo sa paligid natin. Magiging aware po tayo sa mga pangyayari sa paligid natin. Huwag po natin hayaan na magagamit ang ating kahinaan ng mga taong sa sarili nilang kapakanan. For example lang doon sa nangyayari doon sa kanilang presidente na sinasabi na pinipilit silang magpakasal kahit na ang babata pa nila, kahit 12 years old pa lang, pinipilit na silang magpakasal. Tapos, ang the worst pa doon is pinipilit silang makipagtalik. Kasi sa loob daw ng 3 araw, pag hindi sila nakipagtalik, ay kasalanan daw yon sa Diyos at hindi daw makakaakyat sa langit. Yun ang sabi ng kanilang leader na di umano in reincarnation ni Jesus Christ na siya daw yung si Lord at Savior. Diba? Napakalayo. Napakalayo kung ating iisipin. Napakalayo sa magiging Panginoon. For example. Kasi alam naman natin na hindi gagawa ng ikakasama sa atin si Lord. Hindi gagawa ng ikakasama sa atin si God. So ang layo-layo na mga tinuturo niya o sinasabi niya sa totoong paniniwala ng iba. So yun nga guys, kawawa yung mga nagiging biktima kasi mga bata. Imagine niyo 12 years old, papakasal ka, tapos yung kakasal lang sa'yo, yun ng leader nyo. Tapos pipirma ka doon, na kunyari pamapayag ka, tapos kailangan within 3 days, may nangyari na sa'yo ng asawa mo. Diyos ko, bata nga diba? 12 years old, ano yun? Di ko maintindihan kung anong klaseng leader yon. Parang leader na malibog kasi gusto agad may nangyari. So, seryoso tayo guys. So, buti na lang guys, may mga tao nakapag-isip ng matino. Yung ibang member nila na, sad to say, yung mga nanay at tatay nila, hindi naniniwala sa kanila. Yung nanay at tatay nila, hinayaan silang maging biktima. Pero wais yung naging survivor natin, nakatakas sila last year. Tapos lumantad sila ngayon kasi nga ayaw nila mangyari sa mga kapatid nila yung nangyari sa kanila. So, di ba guys? Ganito yun. Nung napanood ko isang video, sabi ng isang teenager doon, 15 years old daw siya ngayon. Nung 12 years old siya, pinakasal siya. Tapos 15 years old na siya doon. Swerte na lang dahil yung lalaking na nakapareha niya, ay hindi siya pinilit, hindi siya pinuwersa. So, walang nangyari. Tapos yung lalaki na yon tumakas din kasi hindi niya maatim na gawin yung pinapagawa sa kanya, napilitin na may pagtalik yung kanyang asawa na first time niya palang nakita mula nung kinasal sila. Yun lang, first time niya nakita yon. Hindi niya kilala, hindi niya jowa, hindi niya gusto at hindi nila mahal yung isa't isa. So nakakalungkot kasi may mga bagay pa rin palang ganyan dito sa mundo ngayon kasi ang inaakala natin masyado ng high-tech o ano na yung mundo ngayon kasi nga 2023 na, akala natin is alam na ng lahat kung ano yung dapat at hindi dapat. Pero marami pa rin palang kababayan natin, especially dun sa kabundukan, na ginagamit yung kanilang kahinaan, yung sa pagiging walang alam kung ano yung dapat at hindi dapat, sa pagiging walang alam kung ano yung totoo at hindi. Kasi usually hindi talaga nila naiisip na mali na pala yung grupo na kanilang pinasukan, di ba? So, nakakaawa. So, pray na lang natin guys, na sana lahat ng bata doon, marirescue sila. O pray natin na sana matigil na yung mga ganung pangyayari. Nung napanood ko yung first hearing nila kanina sa Senate, parang nasasabi ko na ito ba yung tinatawag nilang, ito ba yung tao na yun na sinasabi niyang Savior siya. Siya si Jesus Christ at Savior siya. Natanungin nga siya ng mga senador, hindi nga siya halos makasagot. Tapos halos, alam mo na parang inimbento lang niya yung mga sagot niya.
So, natuwa ako dun sa mga senador, especially yun kay Senador Bato na sabi niya, umayos ka kasi kahit Haring Agila ka, kaya kang ipakulong ng bato. O, di ba? Ang galing ng senador natin, guys. Ang galing palaban. So, nalulungkot ako dun sa napanood kong mga videos, guys. Tungkol dun sa mga naging biktima. Kasi kawawa sila. Sila yung naging biktima ng sistema na akala nila tama. Yun pala mali. So, nagpapasalamat tayo dahil kahit papano, nagising yung iba, tumakas, lumayas, nilantad sila. Kahit papano, alam natin na may way para matigil yung mga ginagawang ganun. Diba? Kaya sana, meron tayong ma-encounter na ganung pangyayari. Pangaralan natin sila na kahit papano, hindi ganyan yung pamamaraan ng Panginoon para sa atin. Yung pilitin tayong ipakasal sa taong hindi natin gusto. Yung pilitin tayong gumawa ng kalaswaan na hindi natin gusto. Diba? Alam natin na bata yun. Bata ka, tapos ipipilit kang ipakasal na yun. Mali yun. Walang ganun. Walang ganun. Walang ganun na sinasabi na dapat magpakasal ka rin parsa. Na dapat within 3 days makuha ka na. May karapatan ka na kahit tripin ka. Diba? Ang baliktad ng mga tinuturo. So, nakakasad guys. So, wish na lang natin na sana matigil na. Tsaka sana magkaroon ng hustisya yung mga biktima. Especially yung ating mga kabataan. Nung napanood ko rin ng isang video kanina ng isang member nila. Yung sinasabi niya, bumaba siya ng bundok, hindi na siya bumalik. Tapos, yung pagbalik niya, yung asawa niya dyan, kinasal na sa iba. Diba? 1 month siya hindi nakaakyat sa bundok. Doon sa barracks nila. Tapos pagdating niya doon, yung asawa niya, may kasama ng iba kasi kinasal na pala. Diba nakakasad? Nagdidesisyon sila sa buhay mo. Na buhay mo naman yun. Nakakalungkot. Kasi, feeling ko parang ang hina-hina nila na hindi sila makalaban. So, ang pangyayari ngayon guys is halos hindi ka makapaniwala na may ganun pala talaga. Parang minsan napapaisip ako na may ganyan pa palang tao na kayang mang biktima ng karamihan, kayang mang biktima ng mga inosente palang sa kanilang sariling kapakanan. O diba? Imagine mo yung 12 years old na batang lalaki, tumakas din. Kasi nga, araw-araw pinapahakot sila ng yung pangpagawa daw ng bahay, yung mga materialis nun. Tapos, pag hindi ka makaganon, may parusa ka kasi everyday may attendance sila, dapat magawa mo yun. 12 years old, dapat nag-aral. Pero ang ginawa ng bata, matalino ata yung bata kasi tumakas siya. Kasi nga, 12 years old na daw siya, tapos di pa siya marunong magsulat at magbasa. O diba? Walang ganun. Walang ganun dapat na pangyayari sa mundo. Dapat magkaisa tayo para maging maayos yung takbo ng buhay ng bawat isa. Hindi yung anuhin natin yung kahinaan nila para maging maayos yung buhay natin. Huwag ganun guys. Kaya sana mabigyan ng hustisya yung mga biktima. Sana matigil na yung ganung karahasan sa mundo, especially doon sa Mindanao, yung saan doon nangyayaring ganyan. Sana matigil na. Sana matauhan din yung mga taong gumagawang ganun na hindi habang buhay matatago yung mga masasamang ginagawa nila sa kapwa nila. Sana sila mismo matauhan din na hindi habang buhay sa kanila nakaikot ang mundo ng mga tao doon. Kasi one day, kahit hindi man sila matigil ngayon, siguro meron din mga tao ulit na magkakaisip na hindi na ito maganda. Kaya kung sino man kayo, please lang, tumigil na kayo. Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Naabuso niyo yung mga tao, especially yung mga batang inosente na walang kamuwang-muwang sa mundo. Yun lang guys for today's video. So, parang malungkot ako kasi naiiyak ako kanina pinanood ko. Lalo na yung bata na in-interview siya, nakakaiyak. Kung alam niyo lang, sana matigil.